po, may sikreto din pala itong si Ping Lacson, mga kabibig. Oo, meron tayong nakitang video ba na kalat ngayon sa social media, itong iskandalo ni Ping Lacson. Halaka, what is the story behind it, mga kabibig? Na tila ang mga tao ngayon ay parang nadadivert na ang kanilang atensyon kay Ping Lacson at ang kanyang sikretong pangungurak. Totoo kayang kurap si Ping Lacson? Sabi ng iba, ay tumaas nga ang saliin niya. Pagkaupo niya senador, after few years mga senador ngayon, tumaas kabibig. Grabe ang yaman ni Ping Lacson pala. At eto hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano si Ping Lacson na ikulong niyo ako. Ipakulong niyo ako. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, handa na akong makulong. Hala ka, kabibig. What is the meaning of this? Talagang grabe, no? Nakikita natin ang salpukan ng mga senador. Akala natin ba itong mga senador natin, either majority or minority, ay magkaisa? Pero para yatang hindi natin nakikita ang pagkakaisa ng mga senador. Na tila may iba't ibang pinaglalaban. Na tila may gustong ipa-prove sa kanilang sarili na matalino ako, mayabang ako, marunong ako. Yung parang hindi magpapaapi. Bakit? Kasi lahat ng galaw ng mga senador ngayon ay binabantay ng mga tao. Pag pangit ang galawan mo bilang senador, ay huwag ka nang mag-expect na mananalo ka sa sunod kung tatakbo ka. Kaya mga senador ngayon, iba't ibang estilo na ang ginagamit. Yung iba pumupunta kay Mama Lenny, si Erwin Tulfo at Leni Robredo daw, ang posibleng magtandem. Halak. Pero balik tayo kay Ping Lacson. Ito ang nakita kong video maghintay tayo sa statement ni Ping Lacson, kung totoo man ito o hindi, and the same time, ang pagsagot ni Senator Alan Peter Cayetano kay Ping Lacson. Inimbitahan kita, Ping Lacson, punta ka dito sa Taguig. Tingnan mo ang flood control projects. Halaka. Watch this video. Smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Anak niyo po siya Kapangalan niyo po siya. Ito pa ang ginawa ni Pampilo Lacson nung July. Okay, Junior. Nung 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Bilyon po ang halaga niyan. Ang kanyang capitalization, 20,000. Ngayon, yung sinasabi ni Ping Lacson, na may mga player, tanungin ko to sa iyo, Senator Ping Lacson. Player ka ba? 20,000 lang ang capitalization ng anak mo, si Bongiorno. 67. Within while we are talking, dadalhin sa akin how many billion ang halaga ng inismuggle na ito by undervaluation. I just learned it today. That's 67 shiploads of cements ang pinasok ni Bongiorno during that 1 year. Ito ang kinakatakutan mo, sir. Kasi we are getting close to getting you, to exposing you. We now have evidence. That's why I encourage all of you, go to customs. Hindi to chismis. You can get the documents. You can see there. Magkano ba ang pinopropose niya? Okay, pang-apat, last year by the record, na-stop natin. Sa Legazpi, pumunta uli si Bongiorno dyan. Nagbaba ulit ng isa namang barko. So, we have 4 immediately na ebidensya mapakita sa inyo. Ang halaga nung gano'ng karami, October 10, pumunta doon, ang binaba niyang simento, isang barko is 4,250 metric tons. O nagkakahalaga ito ng 24 million pesos. So in just 4 lang, makita natin consistently si Pampi Lacson Jr. wants to pay 50% lang nung freight cost niya. Nagbibigay sa atin ng peking dokumento to try to justify. Itong October na ito, nagpadala pa siya ng abogado niya to try to justify na $8 lang. The prevailing market sa buong mundo is between $16 to $20. Pero sila gusto nilang babayaran ng $8 lang. Okay, ito yung smuggling na ginagawa nila. God bless you, Facebook friends and family. Magandang hapon. Rainy Sunday. Yan, galing sa isang event.
nagpre-prepare for this week. And then may konting coffee date bago umuwi at hindi ko pa sure kung magluluto si Lani kasi I think 4 a.m. o 5 a.m. wala na siya sa bahay kanina. So reminder lang po, sabi sa Bible, keep the 7th day or depende ko anong day po yung Sabbath nyo. At remember before, wala naman cellphone, walang mga libro, walang mga video. So ang purpose din ng Sabbath ay hindi lang po mag-rest, pero pag-usapan yung Word of God, di ba? So usually sa lunch table, dinner table, nandyan yung mga tatay, nanay, lolo't lola, nandyan yung mga anak, usually clannish nun. So magkakapatid, magpipinsan, and then i-share po ng people of God yung Bible. Nanonood si Secretary Harry Roque. God bless you. Nasaan ka na ba? Nasa Hig pa rin ba? Emily Solidaga, Jemar Bagaman, Dave Francis, mabuhay ang Paranaque. Thank you, Dave. Parati ka sumusuporta. Diorman Suwan, Lynn Daza, thank you po. Thank you. So guys, Word of God, prayer, shout out, sabi ni Rosalie Gregorio Ordonio, I think it's Tolentino, sorry, nag-dot kami, mahaba yung name. Assalamualaikum sa lahat ng kapatid nating Muslim. Kung ano man ang ating religion, napaka-importante that we take a step back, realize that we were made in God's image and nature, reflect ano ba ang pinagagawa sa atin ni Lord. Sabi ni Ashwin Shrestha, fight for the Filipino people. George, okay naman yung sound? Sorry guys medyo maulan at katabi ng highway. So thank you again sa lahat ng suporta nyo. Ang dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson kasi sabi niya I crossed the line kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig at kahit hindi nangyari sa Taguig ako na lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations, napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, ni hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no, lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no. But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implement to around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito, unang-una ang Panginoon. Pangalawa po, business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together.
moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam to ni Senator Lacson, maraming side stories. So, ayoko pong madamay-damay. Medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting down to buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus. Wala naman po tayong magagawa doon. Kung hindi, as he does his worst, we will do our best. As he spreads lies, we will spread truth. Having said that, panahon na ilahat. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So, pumunta ka sa doktor, una, para malaman kung anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba? So, kung everyday, ang sasabihin lang natin, sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo namang walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, di syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no? So hindi lang po ako nagpapaulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po, sabi ko nga sa inyo, in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, lift it up to God, pray, magbuo ng communities, at tanungin sa Panginoon, ano ang atin mga next step as a community. Pero syempre, the local government, barangay, all the way to the national government, we should always demand what is the best. The government should always give the best. But yesterday, yung topic natin is, meron din tayong mga responsibility. So, linawin ko yon ha. As we demand the best from government, we also have to demand that we be responsible as a community and ask ourselves what we can do, di ba? Sabi nga po ni JFK na naging famous, di ba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So dadagdagan ko 'yon, di ba? Demand the best from your government, but also ask yourself what you can do for your country. So kung nakalagay po sa ating pong lupang hinirang o national anthem, kinakanta natin ang mamatay ng dahil sa iyo. So that means we should be ready to give our life. So yes, handa tayo sa mga kaso. Kung talagang ikukulong nila, ikukulong. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre, ilalaban natin yung katotohanan. So God bless you guys. Tuloy-tuloy yung prayers. Spend time with the Lord today. Thank you very much sa lahat sa inyo sa encouragement nyo. Blessed Sunday po. O yun na kabibig ha. Yun ang ating Let's Libak-Libak for today. O ikaw, ano ang iyong reaction doon? May niwala kayo sa mga iskandalo ni Ping Lacson, sa kung ano ang mga merong sikreto. I think lahat ng mga politiko may mga sikreto at baho naman yan eh. Oo. Mga tinatago-tago nila pa. Lalabas din yan sa tamang panahon. At may karma din yan. Diba? Pero grabe, no? Ay, ang daming pera na sayang sa Pilipinas. Tapos ngayon, tumataas pa ang utang ng Pilipinas. Wala na ako napabalitaan na si BBM ay nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Parang wala na yata, kapipi. Wala nga tayong alam ng mga legasiyang proyekto ni BBM. Yung e-vehicle o e-base sa Davao, isinalin ni BBM sa kanyang SONA. Inangkin niya ang proyekto na Nabaste. O diba?